Na po siya. Ayan oh. Isa man mo? Wala, gibot-bot man lagi na. Wala, gibot-bot. Hello mga Jai! Welcome back to my YouTube channel. Ako na po ni si Madeline Artiaga, ang inyong higala. So ayan guys, for today's video, it's a rainy day. Ayan, magandang ulan. Charing. It's a rainy afternoon mga Jai. For today's video ay ayan, andito tayo sa ating likod bahay. Ayan yung babuyan natin mga Jai, at ang lakas po ng ulan. So for today, mag-update lang po tayo sa ating mga piggy, sa ating mga baboy. So ayan, pupunta po tayo mga Jai doon sa isa sa ating mga naging customer na bumili sa ating biik. So ayan, kung nakita nyo noon, nakasamahan ko sa church na bumili ng aming biik. So ilalagay ko yan sa description. Muti kung gusto nyong tingnan yung ano natin, yung bumili, ayan, yung pastor namin. So ayan, ilalagay ko dyan para kung sinong gustong manood, meron po tayong video. Ayan, so ngayon maulan pa kasi mga Jai, kaya hindi pa tayo makaalis. Kapag tumila na po yung ulan, tayo po ay aalis at pupuntahan po natin ang biik na kanyang binili. Pupunta po tayo doon sa bahay ni pastor. Titignan po natin ang biik kung ano na po ang nangyari, gaano na po siya kalaki, ano na ba ang kanyang itsura. So ayan mga Jai, aalis na po tayo dahil wala na pong ulan. Ayan, thank you Lord, at tumila na po ang ulan. So ayan, let's go. So ayan, medyo malapit lang kasi guys yung bahay ng pastor namin na bumili sa biik natin dati. So mga ilang months na ba? Parang 2 months na yata mga Jai. 2 months or 1 month mahigit. Di ko lang maalala talaga mga Jai. So ayan, pupunta tayo sa kanilang bahay. Andito na po tayo sa kanilang bahay. So actually guys, yung bahay nila yan si ako, Charik. Yung bahay nila ay malapit lang po sa aming church. So ayan, makita niyo ang building ng church namin. So ayan, dito na tayo. Ayo! Ha si Rot? Muta na ako sa baboy, Rot! Ito dito? So ayan mga Jai, tingnan natin dito sa kanilang likod, charing. Tingnan natin kung ano ng itsura ng kanilang piglets. Ayan, piglet pa yun ang binili guys. So tingnan natin, pila na ba kabuuan so ayan, ang kanilang, saan ba ay? Hello AJ, ay. Ayan ang kanilang baboy. So ito yan guys. Ito yung baboy. Ay, kumusta? Ulan, laki na. My God. Ayan ang mga Jai, ang yung baboy na binili nila sa amin. Ayan yung isa. 2 kasi to. Ayan guys. Oh, ang laki na. Wow. Mga 30
Pa 30 plus na to. Running 40 na po siya. Ayan, oh. Wala, gibot-bot man lagi na. Wala, gibot-bot. Wala. So ayan, yan pong nadatna namin mga jay. Meron pong lumabas sa puwet ng baboy. Yung tawag sa amin dyan ay butbot. Ay ano ba ang tawag dyan? So ayan guys, merong yung dahilan daw sa mga ganyang akaso ng baboy mga jay. Yung nasubrahan daw sa pagkain. Nasubrahan yung binigay na pagkain, lagi silang busog. Kasi pag busog, diba, yung baboy, yan po daw yung dahilan kaya naging ganyan yung baboy. Kung makikita nyo mga jay, yung puwet niya parang may lumabas na pula. So ayan, baka na tinanong ko naman sila guys kung anong nangyari. Hindi rin nila alam. So nung nagtanong ako sa asawa ko, sabi ng aking darling may habibi na yung dahilan daw niyan kapag nasubrahan po daw sa pagkain. So trinay daw ng trinay ni pastor na itulak papasok, babalik talaga siya lumabas. So yung nag-decide na lang sila na ibenta na lang nila, baka kasi pa yung baboy, ma-damage pa, kaya habang ganyan pa, ihawi na lang. So ibibenta nila kasi may marami namang bibili na iihawin, ibibenta doon sa merkado. So ibenta po nila. So ang plano pa naman nila ay gawing inahin. So paano na yan maging inahin? May lumabas na sa may puwitan niya. So ayan, ganun ang nangyari sa baboy. Wala naman kaming ranasan na ganyan mga jay, kasi kapag ang asawa ko nagpapakain ng baboy, hindi naman sobra-sobra, yung tamang-tama lang. Siguro si pastor bago lang siya, hindi ba niya sanay magpakain ng baboy, parang laging busog yung baboy. Oo, kasi ginawa daw niya, may snack pa daw yung baboy, 3 beses sa isang pinakain niya, at may snack pa. Ayan, tingnan nyo guys, ayan yung puwet niya, di ba? May lumabas po na pula. So ayan, sayang, pero hindi naman yan maging sayang mga jay, kasi may buyer na po daw si pastor. So ibibenta na niya para naman mapakinabangan. So kasi guys, kapag hindi nila ibenta, ituloy nila yung inahin, may chance po siya mga jay na mamatay, kasi di ba may lumabas na. So ayan, nakauwi na ako dito sa amin mga jay. Ayan, dito na naman tayo sa aming mga biik. So actually guys, pangalawang na to, inahin, di ba dalawa yung inahin namin. So nanganak na yung isa, at ito yung mga anak nila. So kung nakita nyo guys, dati mga maliliit to, di ba? Lumabas silang super liit kasi marami sila doon sa tiyan, kaya super liit nila. Pero ngayon mga jay, ayan, medyo malaki na sila. So ayan, actually guys, nabinta na, nabawasan na to ng 3. May bumili na po 3 peraso, 3 biik po. So ayan, yan na lang yung natira. Ayan, so di ba lumaki naman sila, pero hindi pa rin namin hiniwalay sa nanay mga jay para makadidi sila. Ayan, ganyan dyan sila dumadaan sa may butas papunta sa kanilang nanay kung gusto nilang dumidi, kasi nag-decide yung asawa ko na hindi na lang sila ihiwalay hanggang maubos silang mabinta, kasi di ba medyo maliit sila. Buti na lang mga jay, merong mga mapili na mga malalaki. Yung nabenta na 3, talagang mga malalaki yun mga jay. Yung naiwan, malaki naman yung iba, medyo lang, pero meron talagang maliit mga jay. Meron talagang maliit na super liit niya, kasi hindi siya makadidi, maagawan po siya ng mga kapatid niya. Ayun ayan, may 2 yata sila, 2 maliliit, sobrang liit. Yan siguro yung iiwan namin at aming alagaan para kami na ang magbenta kapag pwede nang maibenta. So ayan, pang lechon. So ayan, yan lang ang ating update mga jay sa ating mga kabiikan. So ayan, thank you Lord, na akala namin guys na hindi ganyan kaganda yung katawan nila, kasi diba super liit po nila nung lumabas, parang na lang sila, buntot botot, balat, ayan, ganun. Sobrang liit talaga nila mga jay, kasi first time parang inahin na to na nanganak. So medyo pa siya, parang nabaguhan, tapos marami doon sa loob ng tiyan niya, kaya maliliit sila. At saka yung nanay kasi hindi masyadong kumakain nung nagbuntis, kaya siguro ganun, di ba?
kahit yung mga tao kapag nagbuntis tayo at saka hindi tayo kumakain masyado, ayan, maliliit yung mga anak natin. So ayan, ito pala yung pinapakain namin mga jay, ayan, ang Super BX. So pagkatapos nito, after ng mga 3 weeks, kasi 1 month, 1 month na to sila ngayong araw na to mga jay. Tapos after 1 week, iibahin na naman natin yung kanilang kakainin, yung pre-starter. Ayan, starter na sila. Pagkatapos ng starter, kapag sinabihan naman namin yung bibili na pagdating nila doon sa kanila, pre-starter, tapos haluan na lang ng grower, tapos pag ganun kasi guys kapag maliit, super biik, tapos pag 1 month na siya, mahigit, mag 2 months na, yun na yung pre-starter. Tapos after ng 1 month na naman, doon na naman tayo sa grower. Pagkatapos po ng grower, yun na ang finisher. So ayun, ganun siya guys. Pag finisher na, ayun, mabibinta na po siya. So ayan, malaki na po, mga malalaki na. So ayan lang guys ang update ng ating mga kabiikan. Thank you guys for watching, and don't forget to like, subscribe, and click the bell button para ma-notify naman kayo sa mga susunod kong video. Bye bye guys, and God bless everyone.